Music to my ears. Alright guys, what is up? It's me, Captain Paul. Welcome back to my vlog. Nag-iba tayo ng daan ngayon. Nakakasawa na dun sa may bypass. Ito pa Mexico guys. Pa Mexico tayo, tapos lalabas tayo ng SM Pampanga. Then hanap tayo ng coffee shop. Ayan, so topic natin ngayon guys, pag-usapan natin 600cc or 1000cc. It will all depend kung saan mo siya gagamitin guys. Pero kung naka 1000cc ka tapos ganito yung daan mo, hindi mo talaga halos ma-enjoy yung motor. Talagang nasa range ka lang ng 4th gear, 3rd gear, 8k RPM, 6k RPM. Dahil hindi mo naman masasagad dito yung 1000cc. Ako sa mga naging bike ko, like the ZX-10R and GXR 1000R, I think hindi ko sila talagang nasulit eh. Hindi ko nalabas yung full potential ng motor because di naman ako track rider. I don't go to track, diba? Usually pang tambike lang, paminsan-minsan long ride. Pero yung isasagad mo yung power ng motor talagang to the limit, hindi eh. Siguro isang beses, dalawang beses, pero that's it. Kaya doon tayo nag-downgrade guys ng displacement. Because itong mga ganitong klaseng motor, middleweight, somehow mag-e-enjoy ka because kayang-kaya mo yung power and nasusulit mo yung power pag nasa highway ka. Hindi masyadong nakaka-overwhelm sa mga bangkingan. Okay? Although kaya naman natin i-handle yung 1000cc guys. Pero hindi kagaya ng 600cc na mas nimble. Sakto lang yung power. Hindi gano'n nakakatakot dalhin. Okay? Kasi kahit pa naman sanay na tayo sa big bike, dapat wag mo pa rin nahaalisin yung takot. Kasi pag tinanggal mo yung takot sa sarili mo, doon ka na maka-aksidente. Yung feeling mo talaga sobrang galing mo. Walang gano'n kahit yung mga truck rider. Kahit yung mga nagre-race truck, minsan na-aksidente pa rin. So wala talagang safe, kailangan talaga alam mong i-manage yung power ng motor, kailangan mo siyang respetuhin. So yun nga, regardless yan kung sports bike or naked bike, diba? So kailangan may purpose ka. Kung gagamitin mo pang commute daily, yan maganda yung mga middleweight naked bikes, inline 4 or parallel twin, inline 3 crossplane, yan MT-09, XSR, yan maganda rin pang commute yan dahil mas matipid sa gas, magaan silang dalhin. And then yung power nila nasa ilalim, low RPM, mas usable yung torque nila lalo na sa mga city roads. As hindi mo kailangan itaas yung RPM para lumabas yung power ng motor. Unlike sa mga ganitong motor guys, ay 16,000. Paano mo ilalabas yung 16,000 dito? Ngayon nga, naka 6,000 lang ako eh. So may 10,000 pa ako sa kung ilalagay yung sa mga ganitong daan. Di ba? Pero dahil gusto ko yung motor na to, kaya ko siya kinuha guys. Kaya ako from later bike, from GSX-S 1000 na ZX-6R ako. Dahil mas nag-e-enjoy ako sa power niya. Somehow, kahit hindi ko nagagamit yung lahat ng RPM niya, nag-e-enjoy ako sa handling niya. Maganda yung handling ng motor na to. Especially yung kanyang exhaust sound. Napakaganda. Napakalakas. Ayan, so nandito tayo sa Quezon Road. Daan tayo ng Mexico, Pampanga. Para naman maiba. Pagkas muna tayo
sa Enoch. May gas station dito Enoch. Wala na tayong gas. Kasi yung iba, beginner, gusto ka agad 1000cc para daw hindi na mag-upgrade. And then pag ni-ride, sobrang lakas ng motor para sa kanila, 'di ba? Tapos ibebenta na or masaklap pa, yung iba na-aksidente dahil hindi nila ma-handle yung motor. Hindi pala Enoch to, Green Line. Pero try natin. O doon na lang tayo siguro. Sa ano na lang tayo. Sa Petron na lang tayo. Kaya pa naman siguro to. Or Shell. Try natin yung racing. Racing gas ng Shell. So ayan, tulad ko dati 1000cc kagad eh. Actually, na-overwhelm ako sa Versys dahil unang-una ang bigat niya guys. Sobrang bigat niya kahit na malaking tao ako. Although kaya ko naman siyang i-handle, pero sa mga traffic talagang ramdam mo yung bigat niya. And sa mga bangkingan, ramdam mo yung bigat niya dahil siguro beginner pa lang ako that time. Pero siguro ngayon kung magkaka-Versys ako ulit, kayang-kaya ko na. Okay? Dati kasi talagang beginner ako. Beginner lang tayo dati tapos 1000cc kagad. Di naman tayo sumemplang sa Versys. Okay, pero di natin siya masyado nasulit dahil nga nagpalit tayo ng sports bike. Pero may mga times din talaga na muntikan na ako sa Versys dahil sobrang lakas talaga ng torque nun. Imagine first ride ko Mount Samat kagad ako guys, bangkingan kagad. Pagas muna tayo. Mas may racing kaya? Ito pa, sige, pwede na. Magkano ngayon? So that time guys, nung yun nga, sabi ko nga first ride ko, Mount Samat agad ang destination ko. Ang lakas ng loob ko no. Ayan, first timer, Mount Samat, ayun, puro overshoot ang inabot natin. Buti na lang at walang nangyari sa atin guys. Okay, buti na lang maraming rider aids yung ating Versys. May IMU, cornering ABS. Ayan, tapos may mga power modes din. Alam ko naka low power lang, pero kahit na naka low power ka, malakas pa rin eh. So yun, naka 600 kilometers lang tayo sa Versys. Na-swap natin sa ZX6R na 2020 model, yung ganito na itim. Tapos ayan, and the rest is history. Iba't ibang klase motor na na-handle natin. So ngayon, balik tayo sa 636. Kasi honestly, yung dating ZX6R ko, hindi ko talaga na-enjoy yun or nasulit. Dahil nga that time pandemic, walang ganong rides. So unlike ayun na naira-ride ko to, madalas kumpara dun sa dating motor ko, sayang yung aking GSXR 1000R. Ayun, hindi ko gano'n naisulit yun guys. Sobrang lakas naman kasi nun eh, sobrang 200 horsepower, 'di ba? Ang lakas ng torque, lakas ng mid-range. Maganda yun sa racetrack. Mas sulit mo yung mga ganong klaseng motor sa racetrack guys. Mga 200 horsepower. Kahit yung ZH2, hindi ko gano'n nasulit yan bukod lang sa Ironman. Pero yung full potential ng motor, wala, hindi ko na isagad yun dahil unang-una nakakatakot. Imagine naked bike, 200 horsepower, tapos walang steering damper. Good luck. Kaya nga yung iba kahit na sobrang mahal ng steering damper ng ZH2, naglalagay sila. Dahil mamamatay ka sa motor na yun pag walang steering damper. Lalo na kung mahilig kang mag top speed. Pero ako hindi ko na pinangarap i-top speed pa yun. Itong part na to ng Mexico traffic talaga.
Ba't pa dito ako dumaan? Ayun, so gusto kong i-test tong ating Kawasaki ZX-6R sa mga gantong daan, guys. Ayan. Traffic, mainit, low speed, singitan. Ayan, no? Kahit nahatawin mo hanggang 7,000 RPM lang eh. Hindi nga ako maabot ng 8,000 eh. Buti nga nakakapag 4th gear pa tayo eh. Pero sa liter bike, siguro hanggang 3rd gear ka lang dito or 2nd gear. Sa mga 1000cc, hindi ka man naabot ng 5th gear dito or 4th gear. 3rd gear yan. Pero higher gears, malabo. Ito pala yung Inok, mas mura sa Inok oh. 64 lang. Ang mahal sa ano? Mahal ng Shell, 70 plus yung kanyang premium. So ito, lalabas tayo dito sa ano, sa may SM Pampanga na. Yan, pa Jose Abad Santos Avenue. Medyo nagsawa na ako dun sa ruta ko sa may bypass. Dito naman tayo, guys. Oops, rough road pala to. Rough road. Uy, anong meron dito? Ba't baha? Ba't may tubig? Siyempre, dahan-dahan lang tayo. Bagong linis yung ating motor. Ganda talaga ng tunog ng ZX-6R. Iba talaga yung kanyang ano, exhaust sound. Lalo na pagka ni-rev match mo siya, napakaganda ng kanyang ano, tunog. Music to my ears. Lalo na pag maganda yung pagkaka-rev match mo. Talagang napaka-smooth ng kanyang downshift. Tapos maganda yung kanyang ungol. So yun guys, again sa mga gusto mag-try ng big bike, first time nila magkaka-big bike, or yung mga nag-upgrade, ayan, so research pa kayo, research lang kayo about sa motor na gusto nyo. And i-consider nyo rin yung ano, yung power ng motor. Yun ang pinaka number one. Yung kaya mong i-handle yung power ng motor, na magiging safe ka. Sabi nga nila, pag malakas yung motor mo, mas malaki yung responsibilidad mo. Alam mo yun, kailangan mo respetuhin yung motor. Siyempre kailangan lagi tayong safe sa ride, 'di ba? So paano ka magiging safe kung sobrang lakas ng motor para sa iyo, para doon sa skills mo. So hindi naman tayo pare-pareho ng skills. May mga pinanganak talaga na well skilled pagdating sa mga driving. Actually yung bike na to guys, kahit na middleweight bike to, medyo hindi pa rin talaga pang beginner bike to lalo na kung first time mong magbi-big bike. Kahit sabihin mong 600cc lang yan, okay, mas magaan, hindi rin 'di ba? Kailangan mo rin talaga ng experience kahit pa paano para ma-handle mo yung mga ganitong klaseng motor. Kasi ibang-iba yung handling ng gantong sports bike sa mga sport touring, sa mga naked. Maiksi kasi yung turning radius ng mga to maiksi yung turning radius. So talagang pagka
Pagka sa mga slow corner, mahirapan ka rito kahit pa paano. Kailangan alam mo siya paano i-balance. May mga tamang pag-balance dyan eh. May mga tamang way para may corner mo yung isang motor, 'di ba? Tingnan natin dito. Parang okay dito ah. Yan, yung mga lean out, lean in, 'di ba? Pagka mabagal, pwede kang mag-lean out. Pag mabagal yung turn mo, yan. Tulad dyan, binabalance mo siya. Parang counterbalance. Pero pagka yung mga sa racetrack na mga bibilis, ayan, lean in ang tawag doon. Yan, so nandito tayo sa ano bang ano to? Ano bang place to? Basta merong Starbucks dito. So, kape lang tayo guys. Tapos check natin yung ating mga footage. Kung okay naman yung ating audio. Yan, so mamaya lang guys. Alright guys, so ito girap na tayo. Nakapagkape na tayo guys. Time check, it's 12 noon. Hindi tayo nakapagpalit ng visor. Naka clear lens tayo. Init pa naman. So ayan guys, tanggal kate. So kahapon ko pa gusto mag-ride eh. Yun nga lang, wala tayong kasamang mag-ride. So ngayon nakita ko maganda yung panahon. Kaya yan, short ride lang. Tanggal kate nga sabi nila. Pagkas tayo sa Inok, meron silang 97 octane. Tapos medyo mura, nasa 67 lang yata per liter. So, daan tayo ulit sa may Mexico. Hindi na tayo mag-expressway. Dahil ikot pa tayo pagka nag-expressway tayo eh. Lalabas pa tayo ng Pulilan. Music to my ears. Napakagaan talaga ng motor na to guys. Napakasarap iwas-iwas. Napakasarap ipangsingit sa mga traffic. Kumbaga sakto lang yung power niya eh sa mga ganitong klaseng daan. Magkano ngayon super premium? Magkano boss per liter? Magkano ngayon? 65? Sige. Mura dito sa Inok ah. Yung 97 octane nila 65 lang. 0.45. Thank you. Alright. Full tank na naman tayo. So yun guys. Back to our topic bago natin tapusin yung vlog. Sa mga nagbabalak mag big bike, sa mga gusto mag upgrade into higher CC, yan, pag-isipan nyo muna maayos kung anong motor ang kukunin nyo. Research. May hiram kayo ng motor na pwede nyo i-test ride sa mga dealership, yan, maganda rin yun guys. So para hindi kayo magsisi, di ba? Ayan.
So, tapusin ko na yung vlog dito. Yan, kung di ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button. Pati na rin yung notification bell guys para lagi kayo ma-notify sa aking mga bagong vlogs. Ayan, so thank you for watching. Keep safe and God bless. I'll see you on my next vlog.